May I just interrupt myself and ask the other alleged victims here. Kayo ho ba in-interview na ba kayo ng kahit anong opisina po dito? Ma'am, pwede isa-isa yung pangalan nyo tapos or yung counsel po. Afternoon po, sir. Pakisabi lang pong pangalan. Tapos Ako po si Rufina Cruz, 65 years old, sir. Oh, ma'am. Kayo po ba, nakausap na ba kayo ng kahit anong opisina dito, Never OTS? po. Hindi pa. Kailan po yung nangyari sa inyo yung kaso? November 6, 2015 at 5 o'clock in the morning. Okay. Next, ma'am. Sino pa po? Ay, good afternoon po. Ako po si Rowena Otic. Ganun din po. Kailan nangyari, Rowena, yung sa'yo? November 3 po, Okay. ng 2 p.m. po. So, wala pang kumausap sa inyo sa apat na opisinang ito? Wala po. Nag-overnight pa po kami dun sa Aviation. Wala pong lumapit. Pero dinideny nyo, no, na dala nyo yung bala? Yung sa akin po kasi, dalawa po yung nakuha. Yung isa po, una pa lang inamin ko na kasi yun po, anting-anting din, tapos walang laman, may palo na, wala pong pulbura. Walang pulbura, Opo. okay. We'll let you talk mamaya and go to your case, ha? But sa point ko lang to na, ma'am, na meron bang sa labas, no, ng ordinary investigators, meron pa ba, ma'am? Meron pa dito. Good afternoon po. Ako po si Milagrosa Cagente, 48 years old. Sumundo lang po ako. Wala pong nakausap. Nung pong time na nakita po yun, naghahanap po ako ng parang kakampi o masasabihan ng tulong. Kasi po dadating po yung isang kliyente ko na i-endorse ko na yung unit niya. Nahihiya ako dahil na-stranded ako, nakalapag na, nag-hysterical na ako na mawawalan ako ng trabaho, mawawalan ako ng kita. Parating na yung kliyente ko, pagbigyan nyo na ako. Sabi kong gano'n. Tapos ayaw nila ipagalaw yung bag. Sabi ko, walang gagalaw niyan. Hindi ko yan papayagan, akin yan. To this day, ma'am, may kumausap sa inyo sa apat na opisina? Wala po. So nakita mo, General Manager, Secretary, no? From our point of view of the media, parang press release lang yung iniimbestigahan. Kasi eto yung apat na example, 5 ng here today. Hindi ko alam yung iba. General Balcas, no? Parang lumalabas, despite this scandal, hindi nyo binago yung procedure. Wala silang pwedeng, di ba, halimbawa sa restaurant, siya sabi mo, yung waiter na to, parating nag-overcharge. Kung once lang mangyari, okay lang. Pero kung araw-araw, meron nagsasabing, sir, ito lang in-order namin dinagdagan, hindi mo ba lalagyan ng manager doon na pwedeng sumbungan? But instead of meron, the police are saying their hands are tied, the general manager is saying he doesn't have the power, OTS is saying something else. No? So I think, Mr. Chairman, we should hear them. But can I make one more point?